Today, the Lord has given us a wonderful message, and that is finding your joy and strength in the Lord. Finding your joy and strength in the Lord. And when we talk about yung tinatawag na lakas, minsan mapapaisip ka parang, kamusta kaya ang energy, yung lakas ng bawat isa dito sa ating buhay, no? Sa bawat pagkakataon na tinatahak ng ating buhay, may kanya-kanya tayong lakas. And sometimes nauubos yan sa dami ng mga problema, sa dami ng mga bagay na hinaharap natin. We tend to somehow go to the point na parang exhausted na, pagod na, hindi na kaya, wala nang laban, di ba? And the Lord is teaching us today that we can find our joy and our strength in Him. Sa Kanya lamang tayo makakakuha ng kagalakan, ng kasiyahan, at ng kalakasan despite everything that we are going through every day. And hindi natin maiiwasan yan. May mga bagay na mangyayari sa ating buhay na hinaharap natin bawat minuto, bawat oras. It's either something na very personal, very related to our families. Sometimes it has something to do with the jobs that we do, our work or our business. Sometimes ito ay maaaring sa ating pag-aaral. Depende po kung nasa saan man tayo. At the end of the day, lahat ng tao kailangan ng kagalakan at kailangan ng kalakasan. Kasi mahirap lumaban sa buhay kapag wala na. Pag wala ka ng bubunutin, pag wala ka ng bubuhatin kasi hindi nakakayanin. So, sinasabi sa atin ng ating Panginoon for today na meron tayong panggagalingan ng kagalakan at ng kalakasan at siya lamang iyon ang ating Panginoong Jesus. In Habakkuk 3:18 to 19a in the New King James Version, it says to us, "Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels." Now, when you look at this, ay napaka-ironic na sinasabi to ni Habakkuk. Kasi si Habakkuk, siya po yung nakaalam ng sitwasyon ng Israel noong unang panahon. At nakita niya na grabe po yung injustice sa buong kabayanan or bansa ng Israel. And napapatanong siya sa Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan na nangyayari? Ano po ang kalagayan sa kinabukasan ng bawat isa sa Israel? Knowing yung injustice, yung korupsyon, yung pagpapahirap sa mga taong bayan, grabe na po nung panahon na yun. At napapatanong siya sa Lord, Lord, bakit parang hindi ka namin nararamdaman? Parang ganun. No? Pero dito, dahil sa mga pangakong sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil sa mga salita na narinig niya sa ating Diyos, ay nagkaroon siya ng kagalakan. Naintindihan niya na ang ating kagalakan ay manggagaling lamang sa Diyos. Kasi, di ba, kahit saan ka pumuntang larangan ng iyong buhay, kapatid, kapag hindi na masaya, parang wala nang gana. Di ba ganun yung salita na, ayoko na, wala na akong gana. Mahirap gumalaw sa mundo pag wala kang saya. Pag wala ka ng passion doon sa iyong ginagawa. Pag wala ka ng tulak. Kasi lahat yung gagawin mo, mapahabi ba yan, mapatrabaho yan, kahit anong gagawin mo, kailangan mo ng inspiration. That's the key word. A lot of people wants inspiration. And without joy, you cannot be inspired. How can you be inspired kung hindi ka masaya? At kung wala kang kagalakan, hindi ka rin malakas. Manghihina ka. Naintindihan ba natin yung kapatid? So sa bawat bagay na ating ginagawa, kailangan masaya tayo. Kailangan may kagalakan. At kailangan may lakas tayo. Kasi mahirap. Mahirap lumaban sa buhay kung wala ang mga bagay na ito. Now, we look at the story of Nehemiah in the Bible. Si Nehemiah po, sa mga hindi po nakakalam sa ating mga kapatid, ay siya po inatask ng Panginoon na i-rebuild ang pader o mga moong ng Israel after po silang masakop. Kasi nawasak po yung bansang Israel nung panahon nila dahil sa kasalanan nila sa Lord. Dahil sa pagpaparusa ng Panginoon, hinayaan ng Lord na atakihin siya ng Babylonia and then later on yung Persia. Sa kasalanan nila, ay talagang nawasak po ang Israel. Nawala sila, parang napulbos. Wala na po mga bahay na natira, kundi mga, mga bato-bato na lang. So grabe po yung kalungkutan. Grabe po yung disappointment and discouragement ng mga taga-Israel, knowing na sila ay bayan ng Diyos. They're supposed to be the land of God. If God blessed Israel, if God is for Israel, then how can this happen? Diba? Pero the Lord is still a loving God that despite na kanilang pagkakamali, kasi may mga remnant pa rin na tumatawag sa Diyos, na lumalapit sa Diyos at humingi ng tawad sa kasalanan ng kanilang bansa.
Kaya kapatid, napaka-importante na ipagdadasal mo ang iyong bansa. Marami sa atin ang hilig sa politika. Di ba? Ang hilig-hilig makipag-away, makapag-debate sa politika, pero hindi nila kayang ipagdasal ang kanilang bansa. So kailangan po natin ipagdadasal ang ating bansa para ang ating Panginoon ay mamamagitan, no? Para yung mga troubles, yung mga violence, yung mga corruption ay meron pong tagapamagitan ng ating Panginoon. So kailangan may magpa-pray. So itong Israel, ang Lord, mahal pa rin sila. So the Lord gave them a chance. At pinadala niya nga itong si Nehemiah para i-rebuild yung muog, yung mga walls ng Israel, para masurroundan ng walls. Sa unang panahon, hindi katulad ngayon na panahon na ng globalization. Pag globalization, hindi mo na kailangan ng mga walls. Kasi nire-respeto ng bawat isa yung kanilang mga bansa, although may mga konting pag-aaway, di ba? Tulad sa Spratlys Island, sa West Philippine Sea, may mga konting gulo. Pero in the whole picture, established na ang bawat nations. Meaning, itong bansa mo, itong bansa nila, walang pakilamanan, kumbaga, may respeto, may respect sa sovereignty ng bawat bansa. So during that time, hindi po ganoon. Kapag wala kang wall, aatakihin ka ng ibang bansa at makukuha nila yung bansa ninyo. Ganun po yung kalala noong unang panahon. So itong Israel, they're looking forward to be secured uli sa kanilang bansa, sa kanilang lugar. At wala pong walls, napakadelikado. And so Nehemiah was tasked to go there to rebuild the walls. Ngayon kapatid, sa iyong buhay, sometimes, when you are supposed to build your life, ang ganda, di ba? Ang gandang pakinggan. You're trying to build your dreams. You're trying to build your life. May mga tao pong nainggit. May mga taong galit. May mga tinatawag po tayo na haters. May mga critics, may mga kritiko. Na kahit wala ka namang ginagawa sa kanila, nainggit sila. It's either pinadala sila ng kaaway or talagang yung puso nila ay nainggit. Di ba? Galit sa atin. Hindi mo naman, wala ka namang ginagawa sa kanya. Pero may gusto siyang gawing na masama sa iyo. Why? Hindi man nila nalalaman, nagagamit sila ng kaaway. And in this moment in time, ganoon din po yung nangyari kay Nehemiah. It was hard to rebuild the walls of Israel kasi meron pong matinding opposition. Na kahit anong gawin nila, merong komento, ay, ganito yan eh. Pag may ginawa sila dito, ay, ganito yan. Dapat kasi ganyan, ganun. Akala mo, ang ganda nung sinasabi, yung pala, gusto lang talaga silang patigilin. Ayaw na makita nilang tatayo muli ang Israel kasi ayaw nila na makita na mamamayag pag uli ang bansang Israel. So, they were not happy about it. So, kapatid, huwag ka magtataka. Sa buhay natin, minsan may mga taong ganon. So, imbis na mawalan ka ng lakas, na mawalan ka ng kagalakan, at hindi mo na alam kung saan mo kukunin ang inspiration mo, kapatid, sinasabi sa atin ng Lord, lumapit ka sa Panginoon. Sa Kanya ka kumuha ng lakas. Sa Kanya ka kumuha ng kagalakan. At mahanap mo yun pag sa ating Panginoon ka ay dumulog. Ganyan ang ating Diyos. Diba? Kasi sa atin, madalas nagpo-focus tayo sa problem, magpo-focus tayo sa nangyari. Diba? Nag-focus tayo, napahiya ako dito, nasaktan ako, may ginawa sa akin, di maganda itong mga tao na to. Nakafocus din tayo doon. But the Lord is teaching us today, tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag kang focus doon. Kasi they will always be there. Diba? Si Judas ba, pinalayas ng Panginoon? Diba hindi? The Lord worked on this, on his ministry, in his ministry, tuloy-tuloy lang siya. Andiyan lang si Judas. Diba? At isang araw, hindi na makayanan ni Judas. Siya na rin po nawala. So tinuturo sa atin ng Panginoon, huwag mo silang pansinin. Ang pansinin mo, yung relationship mo sa Panginoon. Because ang reward mo nanggagaling sa Lord. Yung kagalakan mo manggagaling sa Panginoon. Yung lakas mo, manggagaling sa ating Diyos. So doon ka mag-focus sa ating Lord. Yun po ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon today. So find your joy and your strength in the Lord. Hanapin mo ang kagalakan mo at ang kalakasan sa ating Diyos na buhay. Yung focus point number 1 na binigay sa atin ng ating Panginoon, number 1, not only joy and strength, but salvation. So maliban sa kalakasan at kagalakan na bibigay sa atin ng ating Panginoon, ay yung kaligtasan din. Ililigtas tayo ng Panginoon. If you will find joy and you will find strength in God, you are assured na hindi ka niya pababayaan. Yung salitang hindi ka pababayaan. Diba? I will never leave you nor forsake you. This is the word of God. I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako ng ating Diyos.
Marami sa atin kapag may mga problema, iniisip mo, pinabayaan ka ng Lord. Nakatingin ka lang doon sa sitwasyon, hindi mo alam, ang dami pa palang gagawin ng Lord. Gigil na gigil ka rito sa nangyayari dito, hindi mo alam, wala pala yan. Ang liit lang pala yan, kapatid. Diba? Ang ganda-ganda pala ng plano ng Panginoon para sa iyo. Diba? Imagine, diba, nung sitwasyon ni Steve Jobs. Kung nag-focus siya doon sa pagkakakuha ng kanyang kumpanya, ninakaw ng mga tao, ng mga kanyang mga shareholders, pinagtulungan siya, ginawan siya ng storya kung ano-ano pa, para mawala yung kumpanya niya sa kanya. Technically, nagtagumpay sila at that very moment, nakuha yung kumpanya ni Steve Jobs ng Apple. Kaya kung meron kang iPhone or iPad, siya po yung founder ng Apple. Pero kung hindi nagpunyagi itong si Steve Jobs, na nalungkot na lang siya, nalugbok na lang siya sa isang tabi, okay na yan, pinabayaan na ako, wala na, ganun, di ba? Wala na talaga mangyayari. Pero hindi. He found his passion to continue. And then later on, nabawi niya yung kumpanya niya, higit-higit pa sa mga ginawa sa kanya. Na isa sa mga pinakamalaki at pinakasikat na kumpanya sa buong mundo. Kapatid, most of us are like this. We are only looking into the problem, into the very situation that we fell into. Not knowing and not realizing na grabe po yung pwedeng gawin sa atin ng ating Panginoon. Alam mo kapatid, may ginagawa sa yung ibang tao, nakatingin ng Lord. Nintindihan ba natin yung kapatid? Mas gusto yun ng Lord eh. Kasi from that, kaya kanyang iahon. Kaya nga sabi niya, di ba? I will place a banner of love in the presence of your enemies. Hindi dahil gusto ng Lord na makapag-away ka, hindi. Kasi gusto niya ipakita sa mga tao ng away sa'yo, na nang api sa'yo, na may gagawin siya. What you have to do is hindi makapag-away ka sa internet. Talaga namang i-chat mo pa, isasabihin mo yung galit mo sa buong mundo na hindi naman gusto marinig ng ibang tao. Pero gusto mo ilalagay, kaaway ko sa ganyan, kaaway ko sa ganun. Akala mo natuwa si Lord, hindi natuwa si Lord doon. What you need to do is to forgive. To forgive those people na binabackstab ka, kung ano-anong sinasabi nila sa'yo, kinikriticize, kaya mo sila. What you need to do is, ilagay mo yung buhay mo sa Panginoon, na magugulat ka. Yung tao na yun, na walang ginawa, kundi ang kanyang almusal, hapunan at tanghalian, panggabihan, lahat-lahat na, ay yung pagsalitaan ka ng di maganda, siraan ka sa mga tao, ipagkwento ka sa lahat ng tao. Magugulat ka, magiging isa sa pinakamabait na tupa sa'yo. Diba? Mabibigla ka na lang. Nagbago itong tao ito, ginawang mabait ng Lord sa'yo. Kasi ginawa pala, pinag-guilty siya ng Panginoon sa kanyang ginagawang masama. It's either that or many ways. Do not focus on those things, in the things that people do against you. Kasi ang plano ng Panginoon ay iligtas ka. To save you. To salvage you. Kasi may mali, sa Pilipinas, may mali po tayong term, no? They say salvage is pagpatay. But it's not really pagpatay. When you say salvage, salvage means save. Kaya salvation. No? So the Lord wants to save us from our very situation. But you have to find your joy and your strength in the Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon. Na tayo po yung magalak sa ating Panginoon. Lord, okay Lord, may ginagawa silang di maganda, pero alam mo Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Maghihintay ako Panginoon sa reward ko sa iyo. Alam ko Lord, na kahit ganito ang ginagawa nila, may plano ka. And truth be told, throughout history, when you look at the entire Bible and the people of the Lord, laging sa simula, dihado. Parang sa pelikula. Sa dulo, tagumpay. Yun ay kung mananatili ka sa ating Panginoon. So, yung kailangan mo manatili sa Kanya. And pag nanatili ka sa Panginoon, you will find joy. You will find strength. In Isaiah 12:2, in the ESV version, it says to us, Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. So, if the Lord is our strength, siya ang ating kanta, pagkanta, kagalakan natin ng Panginoon kasi kinakanta mo yung mga kanta ng Lord. Ang daming problema, di ba? Ang daming sakuna. Kumakanta ka pa sa Lord. Sa tingin mo, hindi ka re-reward ng Panginoon? Di ba sabi niya, di ba? God inhabits the praises of His people of Israel. Tayo po yung Israel din. God inhabits our praise. Kapag may problema, kumanta ka sa Lord. Lord, pinupuri kita. Alam ko, ililigtas mo ako. Then the Lord will come at ililigtas kanya. So going back to Nehemiah,
Isa po sa ginamit ng Panginoon during the ancient times para i-rebuild ang walls, ang muog ng Israel, yung pader nila. I'm not sure kung anong ginamit nila, kung bricks ba to or adobe or something, but most probably baka bricks ang ginamit. No? Ay tinawag siya ng Lord para i-rebuild, para itayo muli yung nasirang mga pader ng Israel para protektado na sila. Hindi sila kinakabakabahan sa mga tulisan na tinatawag. Hindi po sila maaatake ng ibang bansa na walang kalaban-laban. So the Lord allowed it because He loved His land, Israel. And so, habang ginagawa po nila, wala po silang ginagawa. Nagpapagod sila na nagmamartilyo, nagsisemento, di ba? Meron po mga nainggit, ang pangalan nila sina Sanballat. Wala silang ginawa kundi manira at magpapadala sila ng mga mensahe. Dahil sa ginawa ninyo, isusumbong namin kayo sa hari ng Persia para parusahan kayo. Ganyan. Lahat ng klase ng uri at uri ng paninira, pag-i-scheme, di ba? Sabi niya sa mga Pilipino, paborito nila, pag-chichismis. Ginawa na nila ni Sanballat. At hindi lamang po yun, kapatid. Nag-hire pa sila, kumuha nila ng isang tao na nagpanggap na propeta, nag-prophesy kay Nehemiah at sa buong Israel. Na ito raw, galit daw ang Lord sa kanila sa paggawa ng muog na yon at mapapahamak sila. Kaya kapatid, be careful kung kanina ka humingi ng counsel, kung kanina ka humihingi ng payo, kung kani-kanino. Mag-ingat kapatid. Kasi minsan ang kaaway, ginagamit ang ibang tao para magsinungaling sa atin. To tell you and to teach you things na mali. Huwag ka sumama sa mga, grupo-grupo kami. Grupo kami, mas malakas kami. Hindi. The Lord wants yung mga taong tumatawag sa Kanya, hindi yung grupo. Kaya kahit magkakasama pa yan, magtulong-tulong sila ng kanilang opinion at ng kuro-kuro, it doesn't matter. What matters is what God wants. What is the will of the Lord in your life? So ito pong si Nehemiah, hindi po siya natinag. Na kahit ganito po yung ginagawa ng mga tao na to, walang ginawa kundi mag-criticize, manakot. Sabi pa nga nila kung itutuloy niyo yan, masasaktan kayo. Yung pong sinabi nila Sanballat at nila Tobiah para guluhin itong grupo nila ni Nehemiah na walang ginawa kundi innocently, they just want to please the Lord. They're rebuilding the walls of Israel. Pero inggit na inggit po itong sina Sanballat. Hindi sila makapayag. Ayaw nilang tumayo muli ang bansang Israel. Galit na galit sila. Kaya kapatid, huwag kang magtaka kung may mga taong ganon. Pero tignan mo, na kaya kang iligtas ng Panginoon sa iyong situation. Kahit ano pang sabihin nila, let them be. Let them say things that they want to say. But in the meantime, pray ka lang ng pray. You plead the blood of Jesus Christ. I plead the blood of Jesus Christ over my family. Kahit may mga taong ganito na naninira sa amin, may mga taong walang ginawa. Minsan, hindi mo alam, kapamilya mo pa. Minsan kamag-anak mo, minsan kaibigan mo pa ang naninira sa'yo. Di ba? Masakit isipin, pero it happens in real life. Pero hindi ka dapat tumingin, kapatid. Tumingin ka sa kayang gawin ng Lord para sa'yo. Na kaya kanyang iligtas over that very situation because God loves you. Alam niya yun dapat at para sa'yo. So kung may mga nagnanakaw man ng mga pinaghirapan mo, may mga gusto man manlait sa'yo, may mga gusto man mang-api sa'yo, alam ng Lord yun. And He provides the best, yung mga taong tumatawag sa Kanya na alam mo yun, yung doon ka umiyak sa Lord, di ba? Sabi ng Lord, di ba? The Lord is near the contrite and broken-hearted. Pag tayo broken, pag tayo depressed, pag tayo malungkot, huwag kang ma-depress sa bisyo. Kasi may mga taong ganun. Pag malungkot, ang ginagawa, nagbibisyo. Mali. Pag nalungkot ka, tumakbo ka sa Lord. Lord, tignan mo yung nangyari sa akin, Lord. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Ganun dapat. Diba? Kasi the Lord is near the broken-hearted. And when He is near you, surely, hindi ka niya pababayaan, di ba, kapatid? So, dapat tumakbo ka sa Kanya because He is your sure salvation. Focus point number 2. Seek God for He sustains us with food. So, ang ating Panginoon, ang magbibigay sa atin ng pagkain. So, kapag magulo ang ating buhay, may mga nangyari hindi maganda, hanapin mo yung kagalakan mo at ang lakas mo sa Panginoon sapagkat siyang tutulong sa atin para tayo makakain. Ay kapatid, ano mo klaseng pagkain yung masarap ba yan, di ba? Ito ba'y fast food or restaurant-based or home cook ba to? Di ba? Merienda ba to? No. Kapatid, ibang pagkain to. Kaya di ba may sinasabing food for thought? May mga bagay na
Magbibigay sa atin ng kabusugan sa ating pag-iisip. Pero higit sa lahat, food for the soul, para sa ating kaluluwa. Kasi marami sa atin gutom ang ating kaluluwa, gutom ang ating isip, pero ang ating pagkatawan ay busog. Busog ang ating tiyan, pero walang laman ang ating isip, walang laman ang ating kaluluwa, kundi kamalian. So sinasabi ng Panginoon sa atin, when we are in need, when we are in trouble, when we are challenged, pag tayo po'y inaapi, pag tayo iniwan sa ere, sa Panginoon tayo lumapit at bibigyan niya tayo ng pagkain. Hindi niya tayo pababayaan, makaliligtas tayo sa ating sitwasyon, masusustain tayo, makakasurvive ka kasi ang Lord ang magbibigay sa iyo ng focus, ang magbibigay sa iyo ng kalinawan sa iyong situation. In Jeremiah 15:16 in the NASB version it says, "Your words were found and I ate them, and your words became a joy to me and the delight of my heart. For I have been called by your name, Lord God of armies." Sa ibang translation, Lord God of the heavenly armies or the armies, the God of hosts. Ano po ibig sabihin nito, kapatid? No? Tinuturuan tayo ng Panginoon that when we are encountering problems of different magnitude or higher magnitude, matitinding problema, ay lumapit tayo sa Kanya at hanapin natin ang Kanyang salita. Magbasa ka ng Biblia, magpaka-inspire ka sa Panginoon, makinig ka ng Kanyang mga preaching, and kantahin mo yung Kanyang praise and worship songs. Yun ang dapat mong gawin. Kasi marami sa atin, ang dami nating outlet, ang dami nating gawin na kailangan gawin para tayo makaligtas o makasurvive sa ating situation. Pero the Lord is telling us today and teaching us today na hanapin natin ang Kanyang salita. At bibigyan niya tayo ng pagkain kung anong dapat natin gawin. Kasi minsan, akala mo alam mo lang lahat ng steps, hindi pala. Pero andun lang pala sa Bible, pag turn mo ng page, nagulat ka, nandun na pala yung solution sa problema mo. Andun pala yung tamang payo. Kaya nga, di ba sa kanina, di ba? Your name shall be what? Wonderful Counselor. Siya ang greatest counselor natin, ang ating Panginoon. Siya magbibigay sa atin ng best na payo, ng best na advice. So dapat makinig tayo sa Kanyang salita. Makinig tayo sa ating Panginoon upang tayo ay hindi naliligaw. Kasi madalas sa atin, nagpipili tayo ng ating gustong gawin and nagugulat na lang tayo na naliligaw na pala tayo. So the Lord is teaching us na tayo ay lumapit sa Kanya. Kahit maraming na nagsasabi na wala na pag-asa, mayroon pa rin. Basta't kasama natin ang ating Panginoon. Case in point, kung kilala niyo po si Esther, si Queen Esther nung panahon niya sa Israel, ay hindi niya po alam ang kanyang gagawin kasi nagkaroon po ng utos na papatayin ng lahat ng Israelita. Ang hindi alam ng hari, ng kanya palang reyna, si Esther ay isang Israelita. She was in danger. But she needed to say something sa hari para malaman ng hari na yung nanira sa kanila, si Haman, ang kanilang inaatake ay mga Israelita na hindi niya alam na isa pang lang reyna or queen ay Israelita. So during this was the time of the Persians, sa mga Persians, sa modern day Iranians, no? So nagulat siya na ano bang gagawin ko? Bakit nangyari ito? Pero wala siyang choice. So she did not know what to do kasi pwede silang mapatay lahat ng Israelita. But if she will not do anything about it, kapag hindi niya sasabihin sa hari, madidelikado talaga sila. Diba? And so, what they did was, ito pong si Esther ay nag-request siya. Sabi niya, ipag-pray niyo ako at ako'y magpa-fasting. Mag-fasting din kayo. Magpa-fasting din ako. Pag sinabing fasting, hindi ka kakain habang nagpa-pray. So she sought the Lord. At ang Panginoon ang bigay sa kanya ng pagkain kung anong gagawin. And then nagkaroon siya ng lakas ng loob para harapin ng hari. No? At sa pagharap niya sa hari, ready na siya. Ready na siya para sabihin ang katotohanan. At ito pong paglapit niya sa hari na to, ang naging dahilan kaya nakaligtas ang buong Israel during that time. Na dapat na lilipulin na during that time. So kapatid, tandaan natin kapag may problema, unahin natin natin Panginoon. Kaya nga Lord, sabi ng Lord, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo, Lord. Kahit ano pa yan, trabaho, pamilya, business, mayroon ba importanteng desisyon na kailangan gawin? Unahin mo, Lord. May papayo ka ba sa tao na importante sa'yo? Unahin mo, Lord. Meron ka ba kayong hindi pagkakaunawan, kailangan nyo mag-usap muli?
unahin mo ang Lord. And magugulat ka na lang, meron palang direction ng Panginoon. So, ganun tayo dapat, kapatid. Unahin muna natin ang Panginoon at hayaan natin siyang kumilos para sa ating buhay. Kasi pag tayo lagi mauunang gumalaw, madalas sa hindi, mapapahamak tayo, mapagkakamali pa tayo. Diba? Tingnan niyo nangyari kay Abraham. Sabi ng Lord sa kanya, out of you will come. Diba? Your maraming saling lahi, sabi ng Lord sa kanya. Na kasing dami daw ng buhangin at ng mga bituin. Eh matigas ang ulo ni Abraham tsaka ng asawa niya si Sarah. Akala nila, kasi ilang taon na sila, isandaan na halos si Abraham, almost 90 na si Sarah. Paano pa sila magkakaanak, di ba? Imposible. So pinangunahan nila ang Panginoon. Pero sabi ni Lord, magkakaroon ka ng maraming saling lahi, eh yung problema, wala pa silang anak. So nanguna sila, nag-step sila. Bago sila naghingi ng counsel sa Panginoon. So gumawa sila ng extrang gawain, hindi nila dapat ginawa, nagkamali. Kaya nagkaroon ng mga Muslims, doon po nagsangayon. Sa isang pagkakamali kina Ishmael. So, di ba yung isa niyang anak, si Isaac and then si Ishmael. Pero bago dumating sa Isaac, meron munang pagkakamali si Ishmael. Pero pinagpala pa rin ng Lord ang Ishmael, ang Ishmaelites or mga Muslims. Di ba? Pero ang tinawag niya hindi sila. Ang tinawag niya si Isaac. Doon po nanggaling ang mga Israelita. At doon din po tayo nagkaroon ng heritage through the Lord Jesus Christ, through His death on the cross. So kapatid, importante na lumapit tayo sa Panginoon, seek first the Lord God, and then bibigyan kanya ng wisdom kung anong dapat mong gagawin. Bibigyan kanya ng kaalaman, ng karunungan, ng resources. If you need resources, if you need opportunities, if you need chances, di ba? Lahat yan magagaling sa Lord. So unahin natin siya. And magugulat ka nila, yung kagalakan at kalakasan, manggagaling sa ating Panginoon. So yung take away ng Panginoon para sa ating lahat dito, para sa araw na to, the joy of the Lord will light your path and will give you pleasure in your journey. So kapatid, madalas sa kaguluhan sa ating buhay ay parang madilim, di ba? Parang ang gulo, parang walang patutunguhan. Pero ang Panginoon parang magsisilbing sulo. Alam niyo sulo, yung torch. He will be a torch to us so that He will guide us. At hindi lamang yung magiging masaya ka sa iyong lakad sa iyong buhay. Kasi maraming problema eh. Maraming mga darating na mga pagsubok, mga challenges. Hindi natin maiiwasan yan. It's part of life. And even Jesus Christ, naramdaman niya, naranasan niya. Di ba? Kaya nga magtataka ka. Mismong pamilya niya hindi naintindihan. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? No prophet can be called a prophet in his own hometown. Mismong sarili niyang pamilya, hindi siya nire-respeto bilang isang Messiah. Hindi po siya nire-respeto na siya po'y hinirang. Maliban sa kanyang mismong nanay, si Mary at si Joseph. Pero yung kanilang mga kamag-anak doon, may mga kasamahan doon sa lugar na yon, ay hindi po siya nire-respeto. So okay, magtaka, pag tinawag ka ng Lord, sometimes mismong kapamilya mo hindi ka ire-respeto. Minsan kamag-anak mo, minsan kaibigan mo. It doesn't matter. Ang mahalaga, kasama mo ang Lord. That's what matters. Because siya mag-guide sa'yo at siya mabibigay sa'yo ng kagalakan, ng pleasure, ng inspiration. Doon ka dapat tumingin, kapatid. In Psalm 16:11 in the NET version, it tells us, you lead me in the path of life. I experience absolute joy in your presence. You always give me sheer delight. So ating Panginoon na maglilid sa atin. Diba? Ililid niya tayo sa ating dapat daraanan. So huwag kang magtaka. Sa paglalakad mo, minsan may mga manggugulo, minsan may mga manliligaw sa atin para tayo mawala sa tamang landas, may mga impluensyang di maganda. It could be in a form of weakness, in a form of tukso, in a form of mga opportunity na hindi naman dapat pinapasok. Di ba? Minsan may mga business na alam mong tagilid na business, papasukin mo pa kahit mali. Di ba? Minsan trabaho, alam mong kapahama ka ng darating ng trabaho na to, pag pinasok mo itong trabaho na to, pero pinilit mo pa rin. Kaya kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon kasi siya magdidirekta sa ating buhay, magbibigay ng direksyon para hindi tayo maliligaw. Be reminded that the wall was completed in Israel. Yung kanilang tinatayo na wall na muog sa palibot ng Israel ay naitayo po nila. Despite all the criticisms, despite all the attacks, despite all the threats of Sanballat, naitayo po nila ni Nehemiah ang muog ng Israel. It was built.
and they were not able to do anything. At ganito rin po, kapatid, ang plano ng Panginoon sa iyong buhay. That will be completed. His plans for your life will be completed. His dreams for your life will be completed. His will for your life will be completed. Inilatag niya, inilabas niya na yun. You are yet to receive it. There's a process in all things, kapatid. And pangalawa, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Minsan may mga taong nananakaw pa yung kanilang reward, nananakaw pa nila yung kanilang mga pangarap. Why? Kasi hindi sila nagtiwala sa Diyos. Ang Panginoon ay mapagmahal ng Diyos, ay mapagbigay na Diyos. Kumbaga masasabi mo, ang ating Panginoon ay galante. Pero marami sa atin, hindi siya ang inuuna. Kaya tayo naliligaw-ligaw, kung saan pa tayo napupunta. Alam mo yung tipong sinabi ng Lord, gawin mo to, inabot ka pa ng 20 years bago mo nagawa ang isang bagay kasi tigas ng ulo. Diba? So dapat unahin natin ang ating Diyos. Kasi yung kapatid, kapag inuna mo ang Diyos, siya magbibigay sa ng kagalakan at ang kalakasan. And that joy will be your hope. Yan ang magiging pag-asa mo. Yung kagalakan na yan, magbibigay sa ng pag-asa. Kasi hindi ka magkakaroon ng pag-asa pag hindi ka masaya. Diba? That joy will be your hope. And that hope, yung pag-asa na yan, ang magdedirekta ng steps mo sa iyong buhay. Mas madali kang makakalakad pag may pag-asa ka. Mas madali kang makagalaw, knowing full well na kasama ang ating Panginoon. And in your walk, ano man yan, gaano man siya kahirap, gaano man challenging, you will be able to walk with hope. And you will have peace. Knowing full well na kasama mo ang ating Diyos. Magkakaroon ka ng kapayapaan. So magkakaroon ka muna ng kagalakan, ng kalakasan, and then pag-asa, yung hope, at magkakaroon ka sa susunod yung kapayapaan. Yan ang plano ng Panginoon. Ididirekta niya yung buhay mo kasi mahal ka niya. Minsan tayo naliligaw kung saan tayo napupunta. Pero tutulungan ka niya makabalik. Saan ka man magpunta, ano man ang gawin mo, kapag may plano ang Panginoon para sa iyong buhay, wala makapipigil. Minsan kahit matigas ang ulo natin, i-correct pa tayo ng Lord, ilalagay niya tayo sa tamang lalagyan. Diba? Tingnan mo na lang yung mga disciples noong panahon, sina Peter, sina John, hindi naman sila perfect eh. They were never perfect people. Yan ang pagkakamali ng marami na pag sinabi, ay, Christian yan, born again yan, perfect na tao yan. No. Walang perfecto pong tao. Mas lalo kang, mahina. Mas lalo kang madaling magkulang. Mas lalo kailangan mo ang Lord. Diba? Kaya sabi ng Lord, my strength, your strength is made perfect in your weakness. My strength is made perfect in your weakness. Ang kalakasan natin ay mas ma-effective sa kahinaan natin. Kaya lalo tumakbo tayo sa Lord. Hindi po sinabi ng Lord na gumawa ka ng gumawa ng mali. Hindi po ganoon. Pagka nangihina ka, tumakbo ka sa Panginoon. Diba si Joseph, nung tinukso siya, ano ba ginawa ni Joseph? Sabi niya, hindi ko na kaya, okay na to. Payagan na lang natin, nagkamali na ako noon. Tumakbo siya papalayo at sumangguni siya sa Lord. Yun ang dapat mong gawin. Pag may tukso, tumakbo ka palayo. Hindi ka tumakbo papalapit. Diba? Pag papalapit, syempre magkakamali ka na, magkakasala ka, nandun na yun. Diba yung mga moth? I'm not sure kung anong tawag sa kanila sa Tagalog. Yung mga moth na yung mahilig sa mga ilaw. Diba? Kaya sila napapahamak kasi lumalapit sila sa kandila. Sa mga nagkakandila pa dyan, mga kapatid. Paglapit nila, nasusunog sila. Kasi they are drawn into the light of the candle. So kapatid, pag may tukso, lalayo tayo doon. At i-direct tayo ng Panginoon kung anong gagawin natin. Bibigyan niya tayo ng kalakasan at ng discipline, self-discipline, and self-control para mapaglamanan natin ang mga tukso. And finally, give joy and you will find joy. Lend strength and be strengthened. Yan ang gusto ng Panginoon. God loves a cheerful giver. Mapagbigay ka pa kapatid, mahilig ka ba mag-bless? O gusto mo ikaw lang ang ni-bless? Mahilig ka lang manghingi. Ayaw ng Lord ng mga taong mahilig lang manghingi. Diba? Hindi masamang manghingi. Diba? Kung kailangan mo. Pero ang gusto ng Lord, yung ikaw yung nagbibigay. So give joy and you will find joy and lend strength and be strengthened. Yun ang gusto ng Panginoon. So, God will reward you, kapatid, kapag ito ang ginawa mo. This is His assignment for all of us. Assignment natin ito, kapatid. You have to give joy to people. You have to, and then you will find joy. And you have to lend strength
and you will be strengthened. Paano yung kapatid, di ba? Di ba, minsan, kahit walang-wala ka na, kahit wala ka ng, alam mo yun, wala ka masyadong kahit ano. Pero ang sayang makita yung mga tao na kahit na marami silang problema, masaya pa rin. You find inspiration in people na ganun. Hindi yung pagkakita mo sa kanila, ito, wala nang makain, okay na. Do you think you'll find joy and inspiration from those kind of people? Di ba mali? Pag nakita mo sila, hindi, sasabihin nila, ay ito, malakas pa rin, kayang-kaya pa rin kasi hindi tayo pinababayaan ni Lord. So dapat ganun tayo, kapatid. Be an inspiration, be a source of joy, be a source of strength for other people. And the Lord sees it and will reward you accordingly. So you give joy and you will find joy. You give strength and you will be strengthened. Magpasaya ka ng ibang tao at pasasayahin ka ng Panginoon. Magbigay ka ng kagalakan at paggagalakin ka ng Panginoon. Magpakita ka ng kalakas sa kanila, palakasin mo sila at palalakasin ka rin ng ating Panginoon. Last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, Nehemiah 8:10, in the NIV version, it says to us, Nehemiah said, "Go and enjoy food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." So sinasabi ng ating Panginoon na huwag puro kalungkutan, huwag puro paghihinag peace. Learn to celebrate life despite all the troubles and problems that you're going through. This is what the Lord wants. And then in that moment na nagsa-celebrate ka, matuto ka rin maging blessing sa ibang tao. Matuto ka rin mag-bless sa kanila, magpakita ng pagmamahal. Hindi po ibig sabihin ng bless, pagkain or pera lang, no? Maraming ways para mag-bless. You can bless them with prayer, you can bless them with inspiration, you can bless them with good words, kind words. Alam mo, napaka-importante, kapatid, na yung tao may pinagdadaanan, minsan kahit na konting lang, God bless, kapatid, kaya mo yan. Okay na yun. Diba? Hindi, ang dahil mo sinabi na, minsan nagkamali ka pa dahil sa dahil mo sinabi. Yung simple mga bagay lang, napaka-importante nun. Yung words of love, diba, of affection, of care for other people. Go bless them, kapatid, and you will be blessed. Kaya huwag mo i-neglect pag nasa labas kayo. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun. Hindi mo alam dahil pala niya pinagdadaan ng problema at buong araw ikaw lang nagsabi ng maganda sa kanya. So be a blessing to other people, kapatid. Tingnan po natin yung mga disipulo. Diba? Noong namatay po si Jesus Christ, noong napako siya sa cross, diba, after noon namatay siya. And 3 days pa bago bumalik ang ating Panginoong Jesus. So noong namatay siya, wala nang pag-asa. Kasi they were hoping in someone na Messiah, tagapagligtas, pas patay na. Nakalimutan nila lahat ng tinuro sa kanila ng Panginoon. Na parang sinabi sa kanila na magantay kayo, di ba? Babalik ako, itong gagawin natin, ganyan. Nakalimutan nila lahat. Nawalan na sila ng pag-asa. Pero there was one thing that they did na tama. Ano po yung kaisa-isang bagay na ginawa ng mga disciples nung namatay si Jesus Christ? They met together to talk to each other, to inspire one another. Nagpalakasan sila. Hello kapatid, kamusta? May problema ba? Ano masasabi ko sa iyo? Anong kailangan mong payo? Meron ba ako pwedeng maitulong? Meron ka bang problema pinagdaraanan? Baka pwede kitang maakbayan. 'Di ba? Baka kailangan mo ng shoulder to cry on, to lean on in this very situation. Nandito lang kami, kapatid. Hindi mo alam, kapatid, ang pwedeng maging epekto ng mga yun sa tao na nangangailangan. Be a shoulder to cry on, be a shoulder to lean on. Be a friend, be a brother, be a sister. Kapatid, if you want to find joy, magbigay ka ng joy. If you want to find strength, give strength to people. At yun ang i-reward ng Panginoon. Kapatid, huwag laging tayo lamang ang nangihingi. Huwag yung tayo na laging kumukuha. Kasi marami, yung Filipino ugali yan, Filipino, mahilig manghingi. Matuto tayo magbigay para tayo bigyan ng ating Panginoon. Kasi pag ikay nagbigay, mas i-reward ka ng Panginoon. Diba yung tinuturo natin lagi na yung tao na mahilig kumuha, patong-patong ng karton ng blessing, wala na siya mapaglagyan. Hindi na rin niya alam kung anong gagawin sa buhay niya.
Pero pag matuto ka magbigay, yung karton, bitawan ng konti yung mga karton na hawak-hawak mo, pwede ka pa makareceive ng mga bagong karton ng blessing. Ganun dapat, kapatid. So the Lord is teaching us today, get your joy, get your strength, for the King of Heaven is your great reward. If you want to be rewarded by the Lord, unahin mo siya. Pero sa pag-process nito, sa pagkuha ng joy mula sa ating Panginoon, sa pagkuha ng kalakasan mula sa ating Panginoon, matuto tayong magbigay ng kalakasan din, matuto rin tayo magbigay ng kagalakan sa iba. At sigurado, i-reward tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Nagbigay ka na ba? Nag-bless ka na ba? Nagmahal ka na ba? Nagpakita ka na ba ng care sa iba? Ang question niya, kapatid, tayo lamang ang makasasagot. Ikaw lamang ang makasasagot. Yun po ang mensahe ng ating Panginoon. God bless you, kapatid. And maybe this is the first time that you're hearing this word and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church. And worst, kapatid, baka hindi mo kilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, in this life, there is a destination. At sa destination, hindi natin maiwasan. Lahat tayo ay bound to die one day. We do not know when that time will come that people will die. Kahapon, ang pamilya ko, kasama ko, nagpunta kami sa isang American cemetery. There were thousands of graves to honor the heroes during the World War II. Isa pong bagay ito na hindi natin maiwasan, na tayo po ay mawawala sa mundo. Pero may big question, pag tayo nawala sa mundo na to, saan tayo pupunta after? Because it's not, pagkamatay mo, okay na, no. It's either you go to heaven or you go to hell. You cannot choose. But you have to do something, kapatid, today. You have to make a choice. If you want to be sure na hindi ka mapunta sa hell, kundi mapunta ka sa heaven one day or sa langit one day, you have to make the choice and you have to do an action. What is that action, kapatid? If you will believe today that the Lord Jesus Christ is your Lord, God, and Savior, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, then you will have a chance to go to heaven one day because He died on the cross 2,000 years ago for you and me. Namatay siya bilang ultimate sacrifice para hindi natin pupunta na impyerno. Siya na tumanggap ng lahat ng sakripisyo para sa atin bilang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan para tayo makararating sa langit balang araw. So you need to, with all your heart, with all your mind, with all your soul, accept Him as Lord, God, and Savior today at humingi ka ng tawad sa kasalanan mo. Then, He will give you the gift of salvation. Makararating ka sa langit balang araw. If you want to have that, kapatid, that opportunity, kapatid, that gift of salvation, I urge you to pray with me today. Samahan mo ako manalangin. Let us pray. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita ng buong puso, isip at kaluluwa. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo. Salamat, Panginoong Jesus. Makakasama kita sa langit balang araw. Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago at maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Jesus, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ako'y sa iyo na. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. And the Lord loves you more than you can ever imagine. He wants to establish a relationship with you. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, reach out to us in Ancient Doors Church media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.